ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Para sa Radyo Pilipinas, alas 4:08 na sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS Radio Pilipinas Iloilo. Gintikod sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga ibubulong sa napituhan na sektor, mga kanagtong nga balita, diri sa Iloilo, at mga bahin sa kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipod sa sunod sa naligang ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Watch. Kagkaroon, yari ang inyong PBS UC. Bayong hapon Pilipinas, bayong hapon Western Visayas. Ini ang Headliners Bus. Adlaw kita sa Merkules, Oktubre 22, 2025. Ako ang inyong tagbalita, JP Hervas, kagaroon sa aton mga headlines. Iloilo Province LGUs nagporma sa MOA para sa pagbaligan sa mas barato na bugas sa mga Ilonggo. RGRMC6 preparado na sa lokadlaw ng earthquake at tsunami drill sa Western Visayas. Bagong alkalde sa Zaragan nagpadumpa na. Grand launching sa Iloilo Binagyang Festival 2026 hiwaton karon sa gabi. Iloilo City kinikilala bilang most business-friendly local government unit sa BCCI. Sandang BCCI Iloilo, Hall of Famer bilang most outstanding local chamber sa bugos na Pilipinas. Kag mga lugar sa syudad na panugutan sa pagbaliga sa bulak sa nagalapit na Piesta Minaday, Hibaluon. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:10 sa hapon. Kagaroon sa detalye na sa mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagporma sa Memorandum of Agreement ng Iloilo Provincial Government pinayag kay Governor Arthur Dexter Jr. kay mga local government units sa probinsya para sa pagpatuman sa sipag at tiyaga for more progress sa bagong Pilipinas o kung ang siguradong pagkain tiyak na galing kalusugan. A convergence program of food and health security intervention for more progress in Iloilo sa bagong Pilipinas. Sunod sa Gobernador, katiyuan sa programa nga taplaon ng gutom kag malnutrisyon sa probinsya sa Iloilo kag ipalapit ang baratong bugas sa mga Ilonggo. Sinayong sa kasultanan ang Iloilo Provincial Agriculture Office baga supply ang bugas sa mga LGU nga igabaligya naman sa 20 pesos per kilo sa mga target beneficiaries. Napagkit sa MOA nga iga-validate sa IPG ang listahan sa mga beneficiaryo na igasumite sa mga kabaruhanan. Mag-coordinate ang schedule sa delivery kag maghahatag sang resibo sang transaksyon. Sa piyak na bahin, ang LG naman ang magapanguna sa distribution, storage kag pagbaliga sa bugas sa mga pumuluyo kag ang magasiguro nga ang mga undernourished na pamilya makabaton sang tubtob 30 kilos ang bugas. Nabruan nga sa ginpagawa nga dato sa National Nutrition Council Operation Timbang Plus, masobra 11,000 kakabataan edad 0 tungtong 59 kabulan sa probinsya sa Iloilo ang gintumod ng mga undernourished sang tuig 2024. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Department of Social Welfare and Development nagpasalig na gilayon nga i-release ang 10,000 pesos nga cash assistance sa mga naapektuhan sa Bagyo Ramil sa Rojas City. Ang detalye sa balita sa report ni Marian Grace Aranieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
Nagpasalig ang Department of Social Welfare and Development o DSWD nga gilayon nga i-release ang 10,000 pesos nga cash assistance sa mga naapektuhan nga pamilya sa pagbaha bangon sa Bagyo Ramil sa Rojas City, Capiz. Ginpahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa iya pagbisita sa Capiz nga sa karon ginahulat na lang ang verified nga listahan sa mga naapektuhan sa pagbaha sa syudad para gilayon nga maka-pay out. Pahayag pa sa Tiglikom nga pinaagi sa cash assistance makapamakal ang mga apektado nga pamilya sang ila iban pa nga kinahanglanon. Magluwas sa cash assistance, nagpasaling man si DSWD Secretary Gatchalian nga padayon ang paghatag sa ahensya sang psychosocial support kag family food packs. Samtang pagkatapos ang response operations, pahayag ni Secretary Gatchalian nga magabuling man ang ahensya sa recovery phase kung sa diin maghahatag sang livelihood assistance sa mga apektado nga pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Maren Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakahanda na ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Region 6 sa duha kadlaw na simultaneous earthquake at tsunami drill sa Western Visayas sa Oktubre 23 kag Oktubre 24. Ang drill kabahin siyang pagbabaskog sa kadaan sa riyon batok sa mga kalamidad. Sa ginpagawa ng Memorandum Number 75 Series of 2025 naging permahan ni RJRMC6 Chairperson kag OCD6 Regional Director Raul Fernandez katiwan sa aktibidad na mapataas ang hibalo, kahandaan kag koordinasyon sa mga komunidad sa linog kag tsunami. Ang unang abad sa drill pagawaton sa Antique, Iloilo City kag Iloilo Province buwas na daw alas 3 ng hapon, samtang ay karuang batch naman sa Aklan, Capiz, Caguamaras sa Biyernes, Oktubre 24, alas 3 man sa hapon. Magnitude 7.2 linog na nagresulta sa isa ka tsunami ang mga senaryo. Importante, sunod kay Director Fernandez, ang aktibo nga partisipasyon sa tagsa ka sektor sa rehiyon para mas maging preparado kag resilient ang Western Visayas sa tunga sang mga kalamidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Magahiwat sa province-wide earthquake kag tsunami drill ang probinsya sa Antique, buwas na daw alas 3 ng hapon. Katiwan sa drill na pabaskogon ang kaldaan sa probinsya sa tion sa linog kag tsunami. Mapasangkad ang koordinasyon sa mga miyembro sa PDRMC kag partner agencies, takson ang komunikasyon kag sistema sa evacuation kag siguraduhon ang kaliwasan sa mga publiko sa kalamidad. Mayara sa duha katiglawas gikan sa OCD Western Visayas na mag-upload sa pag-aktibidad bilang mga observer. Sakop sa provincial drill site ang Old kag New Capitol Building. Awan ang Legislative Building sa San Jose de Buenavista sa diin ginalauman pasakop ang mga empleyado kag mga responder sa earthquake scenario. Samtang ang gintumod naman nga community site amo ang Barangay 4 sa San Jose nga bagasentro naman sa coastal evacuation procedure. Sa Oktubre 23, mayara sang 1-minute siren nga mangintanda sang pagsugod sa earthquake simulation, samtang lima katunog sang lingganay naman ang patimaan sang tsunami warning. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpatigayon sa field assessment ng Office of Civil Defense Region 6 sa mga banwa sang Panay, Pontevedra, Ibisan, kag panitan sa probinsya sang Capiz bilang kabayan sa padayon nga response operation matapos ang epekto sang Bagyo Ramil. Ginpakulahan ni DRRM Chief Ray Groson ang paglibot agad makita mismo kung ano kadako ang kalitaan sa agrikultura kag infrastruktura kag para mahibaluan ano ang mga dapat himuon na plano o kung intervention para makabangon ang mga residente. Gintagaan igtalupangod ni Groson importansya sang rapid damage and needs assessment kung ardana bilang basihan sa mga desisyon kag aksyon sa gobyerno sa paghatag sa buwig. Magluwas sa probinsya sa Capiz, ginpadulungan man sa OCD Region 6 ang lugar sa diin nagluntad ang multiple casualty incident sa Navas Aklan. Sa pag-iwas ang field assessment, mapasangkad kag maimproba ang koordinasyon sa lokal na nivel kag mapabaskog man ang resiliency sa mga komunidad sa Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagsumpa na sa tuba ni Governor Arthur Defensor Jr. si Sangguniang Bayan Member Jeffrey Balunglong Salvio bilang bagong alkalde sa Mizaraga, Iloilo. Si Salvio ang nagbulos kay Mayor Joe Solivilla nga na-dismiss ang ombudsman. Sa outtaking, ginupdan si Salvio sa iya mga utod. Sa piyakbahin, nagpanumpa naman bilang bagong vice-alkalde sa Banwa si Atty. Lawrence John kung LJ Sortogosa palos kay Vice Mayor Michael Omar Lacson nga na-dismiss man sa ombudsman.
Si Silveo ang number 1 SB, samtang number 2 SB naman sa nagdigan ng eleksyon si Sortigosa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Buwaton karon sa gabi ang grand launching sa Iloilo Dinagyang Festival 2026. Sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo kay Joyce Ann Cabisillas, Executive Director sa Iloilo Festivals Foundation Incorporated ng IFFI, hiwaton lasay sa gabi ang grand launching sa SM City Iloilo. Iga-reveal ang tema sa selebrasyon kag ipakilala man ang 7 ka tribo nga magapakigbahin sa tribes competition. Dugang pa ni Cabisillas, galauman sa mga pumuluyo kag turista ang mga religious events, food festival, Illumination Philippine Light Festival, kasabihan sa kabaruhanan kay banpas sa masulod nga tuig nga Dinagyang Festival. Samtang isa man sa kinakonsidera sa bunga sang IFFI ang pagpangitan sa dakong nga venue para sa tribes competition para sa mas madamo pa nga makalantaw sa kasabihan sa kabaruhanan kag Dinagyang Tribes Competition. Maduduman nga naghiwat man ang sang labing una nga kaygunan ang IFFI sa National Launching sa Dinagyang Festival sang Oktubre 19 sa Manila. Dito sa ning ipakilala pagid ang festival sa mas madamo nga tawo labi na kay isa sa mga partisipante sa Liban Festival ang Iloilo Dinagyang. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa iban pagid nga balita, Iloilo City ginkilala nga most business-friendly local government unit sang PCCI. Ang detalye sang balita sa report ni Gina Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Ginigad lang bilang most business-friendly local government unit ang siyudad sa Iloilo sa Philippine Chamber of Commerce and Industry. Mismo sa Iloilo City Mayor Raisa Trenya sa nagbaton sang pasidungog upod kay Miss Velma Jane Lau, Local Economic Development and Investment Promotion Officer sa giniwat nga 51st Philippine Business Conference Awarding Ceremony sa SMX Convention Center, Pasay City sa Oktubre 21. Sa tuig 2023, ginkilala man sa PCCI nga most business-friendly local government unit ang Iloilo City Government. Patimaan lamang ini nga mayara sing maayo nga partnership ang lokal nga panguluhan sa private sector para sa ikaayo sa mga programa sa syudad, partikular sa pagsatnag sa good governance. Para sa bagong Pilipinas, Gina Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. PCCI Iloilo Hall of Famer bilang most outstanding local chamber sa Pilipinas. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Ginpadunggan ang Philippine Chamber of Commerce and Industry Iloilo Chapter Incorporated kung PCCI Iloilo sa prestigyoso nga Hall of Fame Award matapos 3 ka beses nga ginkilala bilang most outstanding local chamber in the Philippines sugod 2023 tubtob subong 2025. Ang padungog nagkilala sa mga pagdiwas ang PCCI Iloilo sa pagduso sa local economic development, innovation-driven programs kag inclusive partnership hindi lang sa Iloilo kag Western Visayas. Ang award nagakilala man sa pangapagtiwas ng chamber sa pagpapag-on sa mga negosyo, turismo kag industriya. Ang Hall of Fame Award ginbaton ng PCCI Iloilo President Engineer Fulbert Wu, Chairman Felix Chu, kag Vice President Noy Dongor sa ginihiwat nga 51st Philippine Business Conference and Expo sa SMX Convention Center sa Pasay City. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang nagpapanawag sa Executive Order No. 106 sa 2025 si Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga basihan sa mga lugar nga pastuhan sa mga flower vendors sa syudad sa Iloilo kabahin sa naginapit nga pagsulog sa Piesta Minatay. Nagkipsigin tunod ng mga lugar nga pahamtangan sa Brigya ang distrito sa Arevalo, Euro Drive sa tabok sa San Jose Barangay Hall, Plaza Side, porsyon sa Osmeña Street sa Plaza Side. Sa distrito naman sa Modo, ang MH Deplar Street halin video to Blackstone Street sa Mandurriao, Oniati Street sa tabok sa CSC6 Office, Plaza Side. Sa city proper, Eastern Street to corner Aldegar Street, halin sa daan ng Socorro Drug Store, padulong sa FNC, De Leon Street, pagkatapos ang BPI to corner Valeria Street, kag sa distrito sang Haro, Rizal Street, Halin Arquilla Street, Paladi Supermart. Ginapanundom ang mga vendor sa pagproseso sa mga permit kasubong sa barangay clearance, community tax certificate, valid ID, special permit halin sa Special Services Division, kopya sa executive order kag anti-smoking signage gikan sa ICAS. Sa Oktubre 30 tubtog Nobyembre 2, natala na ang baligyaana isang bulak sa nasambit nga mga area. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Proposed ordinance ni Councilor Nena de la Liana may tangkaran sa Freedom of Information mainit nga gindebatihan sa sesyon sang City Council. Ang detalye sa balita sa report ni General Baclay. Radyo Pilipinas Report. Mainit na gindibatihan sa makatapos sa sangguniang panlungsod sa giniwat ng sesyon sa konseyo ang ginadusong ordinansa ni City Councilor Nene de la Liana nga may tig-ulo operationalizing the freedom of information in the city government, creating a central appeals and review committee and providing guidelines thereof. In question, Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda ang ginadusok ng ordinansa ni de la Liana nga halos kapareho sa ginadusok man ng ordinansa ni City Councilor Shane Marie Mabilog sang tinaliktan nga sesyon. So kay Baronda, dapat kuntani nga sundon sa mga miyembro sang SP ang common courtesy sa pagpasar sa ordinansa agad malikawan nga ini ang ma-duplicate. Matandaan nga napasar na sa first reading sa nadigad nga simana ang version sa ordinansa ni Councilor Mabilog, nagalos mapaanggid man nga kapareho sa version sa proposed ordinance ni de la Liana. Nagpahayag man sang komento si Majority Floor Leader Councilor Rex Sarabia sa dingin pahayag sini nga lain ang content sa ordinansa ni de la Liana gani iya ginakip sa agenda kada kapati siya nga sa committee level na mahimo tun-an ang posibilidad sang pag-isa sa duha ka proposed ordinance. Ang uli natigayon nga maprobahan sa first reading ang ordinansa nga ginpasa sa committee in charge para ma-review. Para sa bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. 178 million pesos kabalor sa farm machineries ginpadagdag sang DA sa mga manguma kag LGU sa Negros Occidental. Yari ang report. Radyo Pilipinas Report. Nagpalabot sang 178.5 million pesos nga balor sang makinarya sa kumahan ang Department of Agriculture Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o kung DA Calmet sa 22 kaasosasyon sa manghuma kag mga lokal nga panguluhan sa Negros Occidental. Ini si dalom sang Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Program nga ginapatuman katuwang ang Office of the Provincial Agriculturist o OPA. Katuyuan si Nino Robas kung pamproduksyon sa kaumahan, mabuhinan ang gasto sa produksyon kag mapanami ang overall competitiveness sa mga rice farmer. Sa iya mensahe, ginpasalamatan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang DA Philmec sa madamo nga proyekto nga ilaging palabot sa mga mangunguma sa probinsya. Sa iya, ang ini nga mga suporta magapapag-un sa mga pagtiwasang probinsya sa paglabot sa food security, rural development kag mas manami nga palanguyan sa mga manguma. Para sa bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Samtang 13.2 milyones pesos nga balor sang isda kag fishing paraphernalia na konpiska sang RATF IUUF Region 6 ang detalye sang balita. Radyo Pilipinas Report. Nagdangat sa 13.2 million pesos na balor sa isda kag fishing paraphernalia ang nakonpiska sa Regional Interagency Task Force Against Illegal and Reported and Unregulated Fishing o kon RIATF IUUF Region 6. Sandug sa Consolidated Reports and Task Force ang 577 ka seaborne patrol operation na Enero tubtob Setyembre nagresulta sa pagkadakop sang 551 katao kag 218 kasakayan, pagpasaka sa 32 ka kaso kag pagtipon sa masobra 322,000 pesos nga administrative penalties. Magluwas sa seaborne operation, 432 ka land-based enforcement activity ang ginpatuman sa task force nga nagresulta naman sa pagkakumpiska sa masobra 4,000 ka kilo sa iligal nga ginhulit ng mga isda nga nagabalor sa masobra 383,000 pesos kag iban pa nga paraphernalia nga ginabangka nagbalor sa 12.9 milyones pesos. Ang task force kinagbusan sa Philippine Coast Guard, District Western Visayas, PNP Regional Maritime Unit 6, PNP Regional Police Office 6, kag sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Bilang pinuno sa task force, ginpasalamatan ni DAP Far 6 Regional Director Remia Apari ang tanan nga katapos sini sa ilapadayon nga paghimakas para mapabilin ang responsable nga pagpangis
pangingisda sa rehiyon. Subong nga nagilapit na ang pagsugod sa Visayan Cyclo Season, lubos ang pagpanghanda sa task force agud masiguro ang hugot nga pagsunod sa ipatuman nga fishing ban. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sa kapulisan si Alias Tutik, ranked number 7 most wanted person sa probinsya sa Antique, sa Sitio Iberi, Barangay Bugos, sa Marmejo, Antique. Ang suspect, nagapangatubang siyang kasong grave threats kag pagkupot siyang illegal armas. Ang pagkaraso sa suspect giimpatihan sa San Romeo Municipal Police Station, kaupod ang 1st Antique Provincial Mobile Force Company kag Regional Intelligence Unit 6 Provincial Intelligence Team. Ang suspect yara na sa kasudiya sa San Romeo Municipal Police Station. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang nagpahayag sa kandaan si Mayor Ian Kenneth Alfeche sa Nalabudyan na buligan ang mga biktima sa nagwaras na pasyente sa Aliosan District Hospital. Sa alkalde, makahalan subo ang natabo sa mga biktima sa diin, isa ang patay kag 4 pa ang nasamaran. Sa nagluntad ng insidente, naghatag sa financial assistance ang banwas sa mga biktima. Magapagig-angot ang banwa sa mga biktima agud makapalabot sa bulig. Nagpalabot naman sa pagpakigunong ang banwa sa napatay na biktima nga residente sa Alimudian. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nanoy tuway nga serbisyo para sa mga senior citizens ang gidhiwat kadungan sa 2025 National Celebration of Elderly Filipino Week sa siyudad sa Pasig. Sa tayo mga embracing age, living a life with dignity and purpose. Nagtambong sa kibataan ang mga senior citizen gikan sa 51 ka barangay sa siyudad. Nagbukas ang selebrasyon sa isa ka Zumba kag preliminary services medical services. Nagdalo ban siyang eye screening kag reading glasses distribution ang Lions Club. Medical consultations ang PHO, DOH, PCP, Notal Ban, Basic Oral Healthcare kag ang PHO Dental Team. Diabetes Clinic kag Counseling and Diabetes Philippines a local chapter, gupit-gupit free haircut, manicure and pedicure, ang Passion 8, kag Nutrition Counseling Information Booth, ang PhilHealth, NCSC, DSWD kag DTI. Yara sa kiwatan si Anne Rapunzel Gansun, ang Regional Director sa National Commission of Senior Citizen, Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 2.2 million pesos nga kita na balhag sa 15 kay Longo MSME sa Manila Fame 2025. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nakabalhag sa 3.2 million pesos nga gintingog makita ang 15 ka Ilonggo Micro, Small and Medium Enterprises o kung MSMEs na nagpasakop sa Manila Fame 2025 gidhiwat sa World Trade Center sa Metro Manila sa nagligarya simana. Ang 3.2 million pesos na sales ang ginakipan sa 1 million pesos na cash upon retail sales, 1.5 million pesos na under negotiation, kagapin 0.6 million pesos na book sales. Ang delegasyon sa Iloilo ginalakipan sa 8 ka MSME gikan sa probinsya, kag 7 ka MSME gikan sa Iloilo City. Magluwas sa pagpatigayon sa partisipasyon sa mga Ilonggo MSME sa exhibit, ang DTI Iloilo nagbulig man sa product hauling kag nag-coordinate sa Design Center of the Philippines agud mapanami pa ang booth visual merchandising kag product development. Ginaangot man sa DTI Iloilo ang mga exhibitors gikan sa Iloilo City kag Miguelsi sa isa ka local designer agud mapanami pa ang ilang product presentation. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa katapusan nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. bilang kabahin sa selebrasyon sa World Statistics Day 2025 ginunsar sa probinsya sa Gibaras ang Kabataan First Online Job Portal sa Kapitolyo Provincial sa Gibaras. Isa ka milestone initiative si dalong sa Kabataan First Agenda ni Governor Luzelle Nava. Sa Nava, handom sa Kabataan First Agenda nga i-empower mga kabataan na maging produktibo nga kabahin sa komunidad pangod sila ang buwas sa damlag sa probinsya. Ang Kabataan First Online Job Portal magasabi nga digital portal na magakonekta sa mga nagapangita trabaho kag mga employer. Ilabi na gid ang mga pamasan-on nga gimarasnon. Nagatag ini sa oportunidad para sa career exploration, job matching kag skills development. Sa mga interesado magkadto lang sa portal www.gimarasjobs.com.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 4:32 sa hapon. Nagamayad ito ang balita na tupon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Ana sa dalos buwas mga adlaw sa Merkules, Oktubre 22, tuig 2025. Sa ngalan sa akong mga katuwang teknikal, Engineer Roy Louie Kaipang sa studio, kag Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyo nanging tagbalita, JP Harvas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong hapon, Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.